Kaya para malaman natin mga kababayan at malaman din ng pamilya, ibibigay ni Mami Rochelle yung result ng kanyang x-ray. Pero sino yung may tanong ako dang, okay lang? Ay! Ituro mo Tanungin mo ate, pati. Sino yung sinasabi mo kaya? Wala! Tayo lang nakakaalam. Oo. Naiiyak na tuloy siya. Dito ka lang, hindi ko natatanungin. Nahiya siya. Nahiya. Anong nagustuhan mo sa kanya? Aya! Dito ka lang! Ay, hindi na. Ay, hindi ka natatanungin. Hindi na. Joke ka lang. Sikreto lang. Sikreto lang. Ang laki ng pasalamat namin sa inyo. Sa mga tulong mo. Lahat. Simula kay Damdam sa pamangkin ko. So, yun po, sa x-ray po, yun pa, ang sabi kasi ni Doc, ang una po natin gagamutin is yung Magandang hapon po sa atin lahat. After po kasi nung dinala natin si tatay sa Makati, pina-check up din natin, tatay po ni Dangdang, ay nauna na nakauwi dito, and then kinabukasan nakuha ni Mami Rochelle yung result. Kaya para malaman natin mga kababayan at malaman din ng pamilya yung kalagayan sitwasyon ng kalusugan katawan ni Tatay Rodolph is ibibigay ni Mami Rochelle yung result ng kanyang x-ray. Kumustahin mo yung mga followers natin. Mutang pawis. Ano? Mutang pawis. Mutang? Mutang mga pawis. Kumusta kayo mga followers, mga tagapanood, gamo? Mga panod. Laki ng tiyan mo na naman. Yeah. Tatay yung baon. Utang unti lang, ulang unti lang. Puro ka naman kunti lang, tara na. Nabanti tayo, magpayongkahan kasi napakainit. Opo. Ha? Ayan, hahawak ako kay Bandam. Hawak. Oo. Mainit. Mainit. Oo. Oh, halika. Payong tayo. Init. Magpakainit. Ako na maghawakan. Hindi na. Hawakan kita. Okay. Mainit sa mukha yung ano oras ba? 12. Alas 12:30 mga kababayan, mga kabarangay. Hinog na yung mga langka na lalaglag. Ang ganda ng palay. Sakit sa mukha. Sakit sa mukha? Oo. Kaya nga magpayong ka. Hawak ka sa akin. Yan. Hindi kasi talaga kaya yung sasakyan no? Hindi talaga kaya, Rizky? Hindi talaga kaya ng sasakyan? Ha? Manipis talaga ang daan? Payat ba? Payat, Kuya Rizky. Tricycle lang. Oo. No? Mamaya magpapahatid tayo sa tricycle. Tapos si Bandam maglalakad, tatakbo. Kawawa naman. Para pumayat. Para di ko pawis ako. Oo. Lego pawis. Kaya pala si tatay matamlay, no? Layo talaga kasi, no? Hindi kaya. Ha? Layo talaga mula dun. Oo. Layo. Sobrang init. Malapit na kasi mag-uulan kaya sobrang init. Nagpapalit na. Oo. Climate change. Climate change. Ayan, tignan mo yung bundok, Makakalbo na. Team Daddy Frankie, walang kainan hanggat hindi matapos ang misyon. Maganda yan. Dawit yan. Sobrahan mo. Tinan mo. Sobrang? Umaano sa balat. Alin?
O kahit naka-jacket ka na. Pag naarawan ka. Oo, pag naarawan. Sasama ka pa sa sunod. Okay lang. Akala ko ayaw mo. Hindi. Kaba. Tinan mo, sa init pa lang nasunog yung saging. Hindi naman araw-araw mainit, di ba? Sa bagay. Ngayon lang yan. Pagdating na ng mga June yan, han. Climate change na. Lapit ka. June. Mainit June. na naman. Hindi, yan na nga yung start na tagulan eh. Ah. June ah. Pasok ka ng mga bata. Pag umuulan dito, nagbabaha Maputik rin. dito. Maputik. Di ba, yung unang punta namin dito, patapos yung tag-ulan. Ako nakapunta nun, madalas dito. Ang daming putik. Tapos maraming tubig. Malakas ang agos. Oo. Sagana sila sa tubig dito. Ayan, wala pang tag-ulan yan, pero may agos na. Hupya. Hi, Tay. Anong ulam? Lulutuin pa lang. Nahuli po kami ng uwi. Oh, Lulutuin pa lang po sana namin. Magpapakbit po sana. magpapakbit sana. Opo. So, anong kinain ni Ate Dangdang? Parang kumain siya. Ano po naman? Ha? Itlog. Saan galing itlog? Palengke. Ah, sa palengke. Very good. Okay lang si Ate Dang? Nakaligo na? Nakainom na ng gamot? Ay, ang galing-galing naman ni Ate Dangdang. Sabi ni Ate Dangdang sa akin, mga kababayan, gusto niyang magtrabaho sa amin. Bakit gusto mong magtrabaho, Ate Dang? Boring po ako. Naboboring ka sa bahay? Kaya mo na ba magtrabaho? Opo. Paano ako makakasiguro na kaya mo na magtrabaho? Ngayon. Ah, ngayon? Oh, very good. No? Ayaw mong magpahinga lang muna dito sa bahay, kain tulog lang muna habang umiinom ng gamot? Ngayon. Ayaw mo. Bakit kailangan mo magtrabaho? Para saan ba yung sweldo? Wala rin lang naman akong ginagawa dito sa bahay kasi. Ah, wala ka rin namang ginagawa dito sa bahay. Di matulog, kumain. Maligo. Na? Ayaw mo ba ng ganon? Nag-okay na siya, mga kababayan, kasi dati parang may black eye, yun yung cause ng mga puyat. Pero ngayon bumabalik na unti-unti yung kinis ng balat niya. Nagkakalaman na yung pisngi niya. Dati payat, no? Ngayon, may dibdib na. No, Tidang? Maganda na. Wow. Sige, tatanggapin ko si Ate Dangdang pag magaling na siya, ah. Ubusin muna yung gamot, no? Pero sino yung, may tanong ako, Dang, okay lang? Sino yung type mo? Pogi. Hoy. Pwede ba sabihin mo sa akin? Okay lang? Sino si? Turo mo nga. Huwag mo ano yung kamay. Hawatin. Oh. Wala. Hoy. Ituro mo, ah. Tanungin mo, ate. Pati. Sino nga? Sino yung sinasabi mo kaya? Wala. Oh. Ha? Ano pangalan? Ibulong mo nga sa akin. Wala. Wala mo daw. Anong pangalan? Meron. Sinabi mo eh. Wala nga. Tayo lang nakakaalam. Oh. Nahiya na tuloy siya.
Dito ka lang. Hindi ko natatanungin. Nahiya siya. Nahiya. Marunong na mahiya. Okay lang yun. Patunay lang yan na alam na niya yung tama at mali, no? Asan na? Si Ate Dangdang? Nasa loob na. Talaga. Si Ate Laika? Umiyak na. Tumakbo tuloy. Hindi ko natatanungin kung sino. Nahiya. Pabalikin mo na, hindi ko natatanungin. Halika na halika. rito. Upo ka na dito. Hindi na kita tatanungin. No? Pero pogi ba yon? Type mo siya? Purong kadong Ha? Ate Lilen. Tilay ka? Ay, Dangdang? Pogi ba siya? Ha? Pogi siya? Ako. Wow! Anong nagustuhan mo sa kanya? Ala. Dito ka lang! Ay, hindi na. Ay, hindi ka natatanungin. Hindi na. Joke ka lang. ni ate. Sikreto lang. Sikreto lang. Pero gusto mo sabihin ko sa kanya? Pag uwi namin, sasabihin ko sa kanya? Ha? Dang? Po. Sasabihin ko sa kanya. Sino ba nagsabi kasi? Patay ka. Pag uwi namin, sasabihin ko sa kanya, ha? Hindi po. Sino ba nagsabi kasi? Sinabi ni tatay. Talaga si tatay. O, hayaan mo lang. Ano ba nagustuhan mo sa kanya? Ha? Ay, si Ate Dangdang. Mabait po siya. Ha? Mabait. Mabait. Ah, mabait kasi siya. Chano, mabait ka daw kasi. Ay, Chano, ano masasabi mo? Salamat. Kinikilig si Chano, namumula, oh. Ay, tignan mo naman si Kuya Chano. Tignan mo, ba't kaya pala ayaw mo makatingin kay Kuya Chano, eh, no? Mabait pala. Totoo naman, mabait yan si Chano. Masipag pa, no? Focus lagi yan sa trabaho. Hindi yan titigil hanggat di niya natapos yung trabaho niya. Kaya napakabait niya ni Chano, no? Okay, pero okay lang yun. Hindi naman yun ang pag-uusapan talaga natin, no? Si mga kababayan, mga kabarangay, sa magandang hapon po sa atin lahat. Kumusta po kayo? Ito na po yung aking sinasabi, mga kababayan, na kasi nakaraang araw talagang mataas yung trangkaso ni tatay hanggang nakita ko na mahina yung kanyang katawan. Malamya yung kanyang galaw, kilos. Kaya nung napacheck up natin si Ate Dangdang kinabukasan, siya naman pina-check up natin sa ating family doctors. At thanks to God, eto na po. Nakuha na ni Mami Rochelle lahat ang result. At syempre sa araw na ito, mga kababayan, siya po si Ate Linlin. Siya yung panganay po sa kanilang magkakapatid. Anong totoong pangalan niyo, Ma'am? Jocelyn. Ma'am Jocelyn, kumusta po kayo? Mabuti po. Tsaka masaya po ako. Kaya po ako nagbakasyon dito. Kasi gawa nga po ng, syempre napapanood ko rin po yung vlog mo. Mm-mm. Tapos, naririnig ko rin po na binabanggit niya sa vlog yung pangalan ko. Yes po. Kaya, sabi ko, siguro namimiss niya ako. Kasi dati po talaga, hindi pa siya hindi pa siya magaling, hindi pa siya gumagaling. Nung siguro 2 years ago po, nung namatay yung mother, hindi pa po namatay yung mother ko noon. May sakit pa po siya. Nagbakasyon po talaga kami. Mm. Gusto namin dalawin siya. Kahit na wala siya sa katinuan, na ko talaga na pag natutulog ako, tumatabi siya sa akin. Pero wala siya sa katinuan. Sabi ko, yung kapatid ko hindi ako nakakalimutan kahit na ganyan siya. Kaya nung napapanood ko nga po yung vlog mo, na hinahanap, yung sinasabi niya na Linlin, kasi kami magkasunod eh. Kayo magkasunod. Opo. Ikaw muna and then siya. Opo. Kami Opo. po yung magkasunod na magkapatid. Medyo ganun po. Close Kasi kayo. Opo.
pagka nagkakaanoan, may tao po kasi na nagtatawag sa akin ng Lenlen. Kaya yun, na parang tumatak na rin sa sa utak niya. Kasi minsan nag-share po kami ng ano. Sa bagay, ganyan talaga ang magkakapatid, ma'am, no? Kaya nga kung mapapansin mo, nung unang-unang punta ko dito, nakilala ko si Dangdang, tsaka si Tatay, talagang nakita ko yung lungkot hirap dito kasi halos sila lang. And then nung time na inuwi na siya, galing sa pagamutan, natuwa ako ng sobra nung inabot ko dito yung kapatid ninyo na si Laika. Opo. Natuwa ako kasi isa sa reason talaga na mabilis makarecover, gumaling ang isa nating pasyente na kagaya ni Dangdang is yung marami siyang kausap, is nandyan yung mga pamilya niya. Opo. Pero pagka wala siyang kausap, talagang mahihirapan tayo, no? Kaya masaya ako, pasalamat ako na ngayong bakasyon is nandito kayo. Kita nyo naman ang improvement, di ba? So masaya ka rin ba na nandyan na gumaling na yung sabi ni Ate Laika, ang tagal daw na naghahanap kayo ng mga taong malapitan. Tapos, eto, anong masasabi mo po doon? Totoo po yun. Kasi po kasi madalas po sa akin si Laika. Yan, minsan napapag-usapan namin yan. Paano kaya saan kaya natin ilalapit? Totoo sin pag dito lang, wala naman po kami alam na lalapitan dito. Ngayon po, yung asawa ko po, napapanood niya yung vlog niyo. Sabi niya sa amin, yung dalawang magkapatid, ano kaya kung ilapit niyo kay Daddy Frankie, wala namang mawawala, sabi niya. Kaya sabi ko po kay Laika, kasi nagtatrabaho po ko noon, sabi ko, Laika, chat mo si Daddy Frankie. Sabi ko ganun, baka sakaling pero wala isang po talaga, walang pumasok sa isip namin na mapapansin niyo po talaga yung chat ni Laika. Kasi totoo lang, maraming yun nga po tulad nga po na sinabi niya, marami na po kaming nilapitan, pero wala po talagang pumansin sa amin. Kayo lang po talaga. Kaya ang laki ng pasalamat namin sa inyo. Sa mga tulong niyo, lahat. Simula kay Dangdang, sa pamangkin ko, hanggang sa tatay namin. Kagaya nga po nung sinabi niya, nung nakaraan, yung tatay namin medyo siya. Yun nga po, nag-convulsion siya. Hindi namin alam po saan namin itatakbo. Pasalamat na lang po talaga kami, nandito po talaga kami. Ano kung walang magtatakbo sa kanya? Sino kaya ang gagawa nun? Yun yung iniisip namin. Kaya minsan napapaisip kami. Sabi nila, ate, paano kung wala kayo? Sino magtatakbo? May baby ako. Kaya niyang ganun. Yun po yung iniisip namin. Kaya minsan pag nag-uusap po kami ni Laika, sabi niya, ate, kagaya ngayon, wala po yung hipag namin dito. Isa rin po yun yung malakas ang loob na nakasama namin sa pagtakbo-takbo ng ganyan. Ate, paano pag umalis na rin kayo? Sabi niya sa akin ng kapatid ko. Sabi ko, yun nga rin yung iniisip ko. Matanong ko lang, ma'am, hindi kita mapatuloy. Paano kayo nabubuhay? Saan kayo nakatira? Sa Taguig. Sa Taguig. Anong hanap buhay ng asawa niyo po? Yung asawa ko po, messenger po sa simbayan namin. Parang co-op po. So, ilan ang anak niyo? 5 po ang anak niya. Kumusta naman ang buhay doon? Okay naman po. Nakakakain naman po sa 3 beses sa isang araw. Ganyan. Kahit papano. Kasi yung asawa ko po rin po. Sumaside din po ng pag-angkas. Pero ngayon, nakwento sa akin ni Ate Laika na umiiyak si Ate Laika. Dahil sabi niya, instead na matuwa daw tong mga malalapit sa inyo, parang kamag-anak, bakit parang sinasabing pabigat pa daw kayo sa pamilya ninyo dito. Sobrang nasaktan po talaga rin ako, syempre. Iniisip ko, nung narinig ko po talaga yun, sabi ko, saan ba ako uuwi? Dito lang naman, dito, sila lang naman yung pamilya ko, saan ba dapat akong umuwi? Kailangan naman umuwi ako sa kanila. Ay, kung ganyan. Kaya minsan, nakakasama talaga rin po ng loob. Pero, sabi naman po ni Papa, hayaan mo na lang.
Huwag mo na lang silang isipin. Ang mahalaga, yung tayong pamilya. Yes, ang mahalaga. Opo. Yun yung sinasabi ni Papa lagi. Kaya, instead na ano po, na nasasama na lang ang loob ko, yun na lang po ang iniisip ko para lumubog na yung loob ko. Huwag na intindihin yung mga negative comments, no? Pabayaan na lang natin sila. Ang importante, gumaling si Ate Dangdang. Importante, masaya siya dahil nandyan kayo. Ang importante, mabilis siyang gumaling dahil nandyan kayo na sumusuporta, natutulungan. Di ba? Kasi tignan nyo naman na nangyari, malusog na siya. Di ba? Alam na niya may hiya. Di ba, Ate Dang? Oh, very good. Happy ka ba na nandito si ate mo? Oh, paano yan? Pagka babalik na sila, may iwan ka dito. Okay naman na po ako. Okay ka naman na. Hindi na kailangan. Opo. Basta tuloy-tuloy mo lang pag-inom ng gamot, no? Okay. So, si Mami Rochelle naman, Mami Rochelle, lapit ka dito, palit tayo. Explain mo yung ano, sa kay Ate Linlin. Opo. Kasi siya ang panganay mga kababayan. Sige Kung po. ano yung sinabi sa'yo ni Doc Lagman. Opo. Okay? So, yun po kasi, di ba galing po si tatay dun sa Makati. Pina-check up po siya, kinuhanan po siya ng dugo at pina-x-ray po siya. So, ito na po yung result. Yung sa x-ray po niya kasi is, nakitaan po kasi si tatay ng, pneumonia tay. Opo. Opo, may pneumonia po daw po kayo, sabi ni Doc. Opo. Tapos, bali kasi tay, parang dalawa po kasi nakita dito sa, nyo po, sa x-ray nyo po. Pneumonia, at the same time, may TB daw po kayo. Ito po, yung COX po. Yan po siya, ma'am. COX versus non-COX, pneumonia po. Yan. Yan po yung nakita sa, result ng x-ray. Opo. So, yun po, sa x-ray po, yun pa, ang sabi kasi ni Doc, ang una po natin gagamutin is yung pneumonia po niya. Since tayo, di ba po, meron pong binigay sa inyo na antibiotic po, nung nagpunta po kayo nun. Opo. So po, yun po tayo, tuloy-tuloy nyo lang po, para po yun sa pneumonia po ninyo. Tapos tayo, after 5 days, is babalik po tayo ulit sa Makati para po ipa-x-ray po kayo ulit. So doon po malalaman tayo kung natanggal yung pneumonia nyo at kung meron pong nakita is yung na po yun na po yung TB. Susunod. Yun po yung susunod na gagamutin natin na ang gamutan po yun is 6 months po. Na po? So, dito tayo, ang unang-unang nakita, base dito sa sulat po, is pneumonia. And then, sa pangalawa po, parang may sintomas, yung COX versus non-COX is spot, starting po ng TB. So, dahil napagbigay naman na daw si Doc ng yung gamot, antibiotic, itutuloy lang po natin yon. After that po, is babalik tayo this coming 5. Para ma-clear, uulitin natin tong yung x-ray para malaman kung hanggang saan or ano talaga average nung sakit ninyo para magamot po, no? Huwag kang malungkot tay. Huwag kang kabahan, no? Ang sakit na TB, nagagamot po. Yes. Basta nasa pangangalaga, sundin lang natin yung turo ng doktor. Pero hindi pa naman total yan kasi pneumonia po muna yung nauuna ngayon. Pero sa pangalawang x-ray, doon natin malalaman yung totoong sakit mo po. Pero sa nakikita ni Doc Lagman is yun na po yun. Kaya nga po sabi niya tama yung gamot na naibigay na and then may mga gamot pa dito na naibigay. No? Pero maya-maya lang may video rin kami na galing kay Doc Lagman para marinig nyo rin po mismo. Ano yan? Iparinig ko muna yon yung video? O yung sayo, mas malakas? Doon yung cellphone ko, dyan na lang. Hindi ka nagdala? Opo. Para marinig ni Ate Lynn. Wag po kayong mamroblema. Lahat ng sakit
kayang gamutin. No? Magagamot. Yung TB, nagagamot po yan. Baka, nung unang panahon, pag narinig natin na may TB si takot na takot yung mga tao. Huwag po kayong matakot. Diba? Kahit saan ka, kung talagang oras mo na. Pero yung sakit na yan, kasama sa buhay po yan. So, ang gagawin natin dito is alam mo din natin ng antibiotic ng 1 week, tas after 1 week, kahit mo lang sa Pangasinan, pa-x-ray ulit. Opo. Ito, compare, mukhang may TB rin eh. Kaya nakalagay kasi dito, pag sinabi mong cox, tawag namin yan TB yan eh. TB versus non-TB pneumonia. So, ang yun nagbabasa, hindi siya masigurado kung TB or pneumonia. So, ang gagawin natin, para masigurado natin, treat natin as pneumonia, after 1 week, repeat x-ray. Pag may nakita pa rin tayong mga problema, ibig sabihin TB yun. Gagamot tayo 6 na buwan. Okay. So, ito, gagamitin natin. Ayun, yung binigay ko antibiotic. Okay na yun, yung kahapon. Opo. Yun na yun. Opo. Pag natapos na yun, x-ray, hindi na lang tayo ng x-ray test. Hindi siya makakabalik dito next week. Hindi ko po alam, Dok eh. Pero Basta kung baka kahit doon, or dito, kung saan. kung dito, sa Megasur ulit. Sige. Kasi, ito kasi, kailangan kasi makita ng doktor na magbabasa kung sa pangalawang x-ray para mag-compare. Opo. Dadaling ko po kasi yan bukas. Uwi po ako bukas doon. So, 20... Pero yung gamot niya, Dok, yun na po yun. Sa antibiotic niya. Oo, yun na yun. May 5 yung x-ray niya ulit. Sige, Dok. Sabihin ko po. Okay? Masyadong mahaba yan. Explain mo na lang. Sa ihi niya, Han, kumusta? Sa ihi niya wala namang problema. Okay naman siya. Yun lang, yung gaya ng sinabi ni Doc, mayroon siyang infection sa dugo. Pero hindi naman siya ganun ka lala. Sabihin, pa-start pa lang. Pero nagbigay na siya ng gamot para doon, no? Tapos yun, mababa rin po yung hemoglobin ni tatay, yung sa dugo rin po. Opo. So nagbigay din po siya ng gamot para doon din po. Tapos yung sa ano ba ito, yung sa mataas po yung cholesterol ni tatay. Medyo mataas din po yung cholesterol niyo, tay. So pinapaiwas po kayo sa mga matatabang pagkain po. Yun. Tapos yung uric acid niyo rin po, tay, mataas din po. No? Pinapaiwas din po kayo sa mga soft drinks, sa mga matatamis, yun. Inom pa po. Opo. Hindi na ako umiinom sa Oo. Yun po. Yun po yung mga nakita tayo sa'yo. Saka yung malamig na tubig po. Sa bagay, madali nang magamot yan, tay. Ang pinaka-una dito yung pneumonia at saka yung TB. Ano po? Kasi sa edad ni tatay, kailangan talaga gamutin yung mga ganyan. At saka, syempre, iwas ka na rin, tay. Kung halimbawa nagyoyosi ka, iwas na po. Hindi na ako. Hindi ka na nagyoyosi, very good. No? Hindi na po ang ginagamit ko ngayon. Oo. Snowber. Pero wag din masyadong matamis. Ano, tay? Yung manghang ho. Maanghang. Snowber po. Okay. Sige, so i-turn over mo yung mga gamot, honey. Opo. Kasi bumili na kami ng gamot, tay. Bukod dun sa binigay nung una, eto may mga gamot na naman. So sana masundan ninyo po ito. May sulat naman. Po, eh. Eto, anong basa dito, Han? Cholesterol. Cholesterol, Trigel. Trigel, Fibrate. Penoprivate. Penoprivate. Ano yon? 1 tablet a day sa gabi po. Yes. Before bedtime. Okay? Ilang piraso to, Han? Basta kinumpleto ko po. Kinumpleto mo na. Ayan, nakakompleto siya. 30 ba? For 1 month. Ayan, 1 month yan, Oh, 30. once a day before bedtime. After kumain ng gabi. Okay, ma'am? Huwag mong tatanggalin dyan or lalagyan nyo ng label kung saan nyo itatransfer. Ano po? Huwag natin sanang kakalimutan yung gamot ni tatay na magkamali-mali. Ano? Ito naman, vitamin sa dugo. Ayan. 1 tablet a day. Morning, after po ng breakfast. 1 month din po yan. No? For 1 month din po yan. Ayan. Bali, 30.
Okay? And then, ito naman, vitamin sa dugo, Meplat. 1 tablet a day, umaga din. Yan yung sa ano. Kasama na ba yun? Hindi. Hindi, isa hemoglobin yung isa. O, sa hemoglobin. Basta susundan nyo lang po ito. Kasi nga po, dahil sa pneumonia, tsaka sa TB niya po. No? Ayan. Pwede pong pagsabayin Yes. sa umaga. Pagsasabayin yan. Alam ni Doc yan, hindi naman nila yan isusulat. So, ito naman yung sa uric acid, allopurinol. Ayan, 1 tablet a day, tanghali. Okay? Kaya pala sabi ni Aling Rochelle sa akin kahapon, bago magpunta dito noong isang araw, sabi niya, ang daming gamot ni tatay. Sabi ko, bakit? Anong sakit ni tatay? Marami ng sakit si tatay. Pati si Aling Rochelle. Ayan, kunti lang naman to. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. For 2 So, weeks yan. Ha? For 2 weeks. For 2 weeks. Okay, gagamutin yan for 2 weeks. Sa acid lang naman yan, tay. Kasi, doon nagsisimula yung irritable ka, wala ka sa sarili, kaya hirap ka matulog. Pag may mga problema tayo, no? Doon magsasama-sama yung hirap na nararamdaman natin. Ito naman, tanghalian. Tama ba? Opo, tanghali. Tanghali. Tangham eh. Tanghali yan. At tanghalian. Okay? Ano pa? Yung wala na okay naman. Okay na. Ito, ibibigay sa kanila lahat to para mabasa nila. O ma'am, sa inyo yan. Para ma-review ninyo. Siyempre, hindi naman kami perfect na magpaliwanag. Ito naman yung x-ray niya. And then, sa dulo ng video, sinabi po ni Doc na lahat po ng kasama sa bahay ni tatay, magpapa-x-ray din. Para hindi po, sorry to say, kasi yung sakit na TB talagang nakahawa po. Kaya si tatay medyo layo-layo sa baby, sa apo, mag-face mask kung saan pupunta pag maraming tao. Ano po tay? Tayo na po yung iiwas para sa mga apo anak natin. Pero wag kang malungkot tay, wag kang kabahan. Ang sakit na TB is nagagamot. No ate? Ate Lynn, okay ka lang? Anong tanong ni Ate Lynn? Baka may gusto po kayong tanungin. Ha? Ba may gusto kang sabihin? Sige lang po. Wala po, nalulungkot lang po kasi. Kasi, nandun na nga po tayo sa ano. Minsan kasi naiisip ko rin yan eh. Kapag nasa malayo po ako, paano na lang po kaya pag kagaya nito, kami magkakapatid. Ako, makakatulong lang naman po ako pag may sobra sa amin. Saka lang ako makakapagpadala sa kanila. Paano na lang po kung wala kayo? Iniisip ko po yun. Iniisip ko po, paano lang kung wala kayo? Paano yung kagaya nito sa gamutan nila? Kaya ang laki talaga ng pasalamat namin sa iyo. Iwala lang kay God. Tuloy-tuloy lang tayo. Nandito na kami andito na tayo. Hindi ko na po pwedeng hayaan na nakikita si tatay na nangihina. Salamat. Pagpunta po dito, nakita ko nangihina. Kasama si tatay pa check up, nangihina. Kaya, pina-check up na rin natin. Salamat po. Thanks to God kasi nakita natin. Opo. Kasi pag hindi natin na ipa-check up, dadalhin natin sa albularyo, ganun-ganun lang. Yun pala, mayroon na siya pneumonia. Hindi po biro-biro ang pneumonia, no? Opo. Pag pinabayaan natin, ay patay yan si tatay. 'Di ba? So, sa ganitong sitwasyon, sundin lang natin yung sinabi ng doktor na ipa-x-ray ulit. Sa tulong at gabay ng Panginoon, mapapahaba pa natin ang buhay ni tatay. Pero pag sa walang bahala natin, wala talaga mangyayari. 'Di ba, Ate Dang? Kaya si Ate Dang magpagaling na ano? Kasi si tatay, tinaw, may sakit. Tapos yung anak ni Ate Laika, may sakit. No? Kaya magpagaling, huwag kakalimutan yung gamot mo, ah? Ayun. Tay, okay ka lang, tay? Anong masasabi ni tatay? Papasalamat din po ako kay Dr. Lagman. Dahil kung hindi siya, hindi natin nakita ang
sakit ko, marami na pala akong sakit. Mm-mm. At saka sa inyo sa inyo na rin po. Kala ko, hindi ganun kalala ang sakit ko. Yung, ano ko lang, yung panghihina ko. Kaya ka po nangihina tay kasi medyo edaran na rin po tay. Pero wag kang mag-alala tay ha. Sa edad mong yan, kasama po sa buhay ang sakit. Na? Ganon din ang tatay ko. Doon ko rin siya pinagaling. Yung tatay ko, gaya ng sinabi ko sa iyo nakaraan, maglakad lang ng 5 hakbang, hinihingal na. Pero awa ng Diyos, ilang buwan din naming pinaalaga sa doktor, ngayon, nanliligaw na. No? Laban lang, huwag kayong umiyak. Kaya ko po sinabi, itong nalaman namin sa doktor, para maging aware po tayo. Para alam natin, iwasan yung mga bawal, para alam natin gawin yung mga nararapat. Ang sakit po kasi, hindi natin kinakatakutan yan. Hinaharap yan, kagaya ng problema. Ano po? Yan. Kaya wag po kayong mag-alala, wag kayong mawala ng pag-asa. May dala kaming pagkain. Asan na yung mga pagkain? Kuya Rizky, dalang pagkain. Kumain ka lang ng kumain tayo, iwas lang sa medyo mamantika. Prutas, isda, chicken, wag na yung baboy, no? Ganon din po sa amin. Iwas na rin po kami. Doon sa lamisa. Sige lang tayo, diyan ka lang, upo ka lang tayo. Ayan. Kasi kumain na yata sila. Kumain na ba kayo? Kain kayo? Ayan, may pakwan, may dala si Bandam. No? Okay. Si Ate Laika. Asan si Ate Laika? Ayan. Kumusta naman yung pa-check up nyo ngayon about sa baby ni Ate Laika? Yun nga po, Daddy Frankie, nga po, magpapacheck up lang po sana kami. Kaya lang po, sabi nila, ikukumpine daw po. Ngayon po, nag-aalangan si Laika. Sabi ko sa kanya, kasi nga po kahapon nga po, suka ng suka yung baby. Sabi po ng doktor, i-confine na kasi nga po baka daw ma-dehydrate. Sabi ko kay Laika, kasi nagtatanong nga po siya sa akin. Sabi ko, kung yun ang sabi ng doktor, yun ang susundin ka ako sa kanya. Ang kaso sabi niya, naaawa ko sa anak ko, ate. Sabi ko, hindi ganito. Pag-usapan niyo mag-asawa kung ano yung desisyon niyo. Pero sabi ko sa kanya, pag isa pang beses na sumuka, i-confine na natin. Opo. Sabi ko kasi, ang bata pa yan, baby pa yan, pag na-dehydrate yan, hindi natin masasabi, sabi ko. Kasi pagka inano nga po kay non-fine, i-dextrose nila kahit hindi yan dumede. Ako sa kanya. Kahit hindi yan dumede. Walang at least problema. May pumapasok po sa sa kanya. Ayun nga po, pag dededi po siya, isusuka niya. Kaya yun, sabi ng doktor, daw, medyo nanunuyo na daw yung labi niya, baka daw ma-dehydrate. Sumusuka pa rin ba hanggang ngayon yung anak mo? Nagsuka na naman ngayon. Huwag niyong ipagsawalang bahala kung ano yung sinabi ng doktor, yun po yung masusunod kasi sila yung nakakaalam. Hindi po magiging doktor yung mga yan kung hindi nila pinag-aralan. Ilang taon, 25 years nilang pinag-aralan. Base sa mga haka-haka lang natin, paniwalaan natin yung mga doktor para gagaling tayo, no? Lahat. Kaya yan ang minsan nagiging problema natin na hindi, malakas pa ako, hindi ko kailangan ng doktor. Yung mga minsan naniniwala nga daw tayo sa doktor na kapitbahay. Na hindi, dalhin mo kay yan. Pero may check up naman na sinabi ng doktor na ganito ang gawin. Although hindi ko naman masisi minsan tong kababayan natin kasi kaya nangyayari yun dahil sa kahirapan ng buhay, kawalan. Pero kung ano sabi ng doktor, dapat yun ang sundin natin. So paano naman pala yung sinabi ni Doc Lagman na kailangan pati kayo ipa-x-ray lahat? Hindi ko alam sa ngayon, baka po sila po muna yung kasi baka ipunta ko din po. I-confine ko din po yung baby ko ngayon. Kasi nga po nagsuka po ulit. Babalik din kayo ngayon sa doktor.
Sa i-observe po sana ulit namin kasi kaninang umaga pa hanggang ngayon sana hindi pa siya nagsuka. Kaso nga lang po nung nagdede ulit siya, sumuka po ulit siya. Kaya ipupunta ko na lang po ulit. Saan ospital kayo? Dito na lang po muna sa tayo. Oh, para mas malapit, no? Okay, sige, sundan ninyo. Kuya Rizky, yung listahan natin, di ba may nagbigay para kanino yon? Kay tatay, galing kay Ma'am M kay Okray TV. Oh, galing sa ano? Sa admin. Admin ni Inday Okray TV. Tay, may nagpadala ng 2,000 para sa'yo po. No? Galing po itong 2,000 na to kay admin ni Inday Okray. Nasa Japan po, pinapabigay para kay tatay. No? Para may hawak si tatay. Si Ate Dangdang, halika rito, alis na kami. Si Ate Dangdang mga kababayan, nag-text siya kagabi. Sinabi niya sa akin, gusto niya magtrabaho, gusto niyang makasama si Ate Feli. Pero request, ha? Ay hindi, agad-agad? Gusto mo na? Bakit? Bakit? Ba't gusto mo? Mahirap magtrabaho, Dang. Ha? Baka naman gusto mo, ha? Madali lang? Madali lang. Paano mo nasabi? Ha? Baka naman gusto mo lang makita si Chano doon. Hindi. Gusto ko pong magtrabaho talaga. Gusto mo talaga magkano naman ang sweldo? Kayo po. Oo, apir mo na. Hi ka muna kay Kuya Chano para... Hi, Kuya Chano. Pogi ba si Kuya Chano? Oh, wow. Ano nagustuhan mo kay Kuya Chano? Ha? Ano nagustuhan ni Ate Dangdang kay Chano? Sige, para hindi ka namumroblema. Kasi namumroblema siya mga kababayan. Sabi niya para may pambaon daw ng mga anak. Wala pa naman pasok eh. No? O, bigyan na lang kita ng budget mo, allowance mo. Kasi gustong-gusto niya rin mamalingki mga kababayan. O, hawakan mo. Yan. Para mayroon kang sariling pera, ha? Magkano yan? 1.5. Ay, ingatan mo yung pera mo, ha? Opo. Para may pambili ka kung anong gusto mong bilhin. Dito ka lang muna. 'Di ba sabi ni Doc, ilang buwan yung binili nating gamot for 3 months. Ingatan mo yung gamot. Ate, ingatan nyo yung gamot niya kasi napakamahal ng gamot, ha? Pasensya na kayo pag nagsasabi ako na ganon kasi napaka-importante tuloy-tuloy ang gamot. Hindi pwede malaktaw. Okay? Kasi, ayan, lahat na po, no? Ate Dangdang, anak ni Ate Laika, si tatay. Tapos gusto pa magtrabaho ni ano. Seryoso muna tayo sa pag-inom ng gamot, ha? Pag naubos mo yung gamot na yun, pwede na makikita. Pag sinabi ni doktor na pwede na siya magtrabaho, tatanungin muna natin sa psychiatrist mo kung papayag na sila na magtrabaho ka. Kasi pag magtrabaho ka dun sa amin, maawa lang ako sa'yo. Di ba? Tapos lagi kaming wala dun. Ate si Yaya nga, malungkot na siya dun. Nandoon si Bandam na lang. Makulit si Bandam. Na? Okay, so yun lang. No? Okay, so kain na lang kayo, ano? Ate Laika, bahala ka po kung ano yung suggestion nyo kasi sabi ni Doc regarding doon sa pagpapa-x-ray ng buong pamilya, lahat ng nakasama. So pwede naman na dito siguro kasi pag dadalhin ko kayo lahat, mag-aarkila ako ng Victory bus. O kaya 5-star. Tapos balikan, mas magastos, no? Kaya siguro dito na lang. Pero si tatay, okay lang sa'yo tay, ibalik ka namin para mapukusan natin yung gamot, ha? Ibalik ka namin doon ng 5. Magme-message kami ulit about sa schedule. Kung anong oras ka namin pipick upin dito. Pero gaya ng sinabi ko tay, huwag mong poproblemahin. Baka nasabi namin sa iyo ito mag-isip ka na hindi maganda. Hindi ka kakain, ma-stress ka, wag. Tawanan mo lang problema. Ha? Lahat po ng sakit nagagamot. Okay? Ang hindi nagagamot, yung dibdibin mo ang problema. Di ba, Tilay ka? Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya nyo yan. Pagsubok lang yan. Si Ate Dangdang nga, magaling na eh.
Okay? So alis na kami. So yan mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat. Una sa ating Panginoon. Kasi kahit na napakalayo, kahit na ano nangyari, ay nakatulong na naman tayo sa pamilya ni Ate Dangdang. At syempre, pasalamat po ako sa admin ng MK Inday Okray TV, lalong-lalo na rin po kay Inday Okray na kanilang head. Salamat po sa tulong pinansyal na pinadala ninyo sa araw na ito. Nawa po hindi kayo magsawa sumuporta sa Team Daddy Frankie sa pamamagitan po ng pag-share, panunood ninyo sa aming video ay tuloy-tuloy na mas nakakatulong pa tayo. Loobin nawa ng Panginoon na mapagaling natin din si Tatay Rodolph, no? Tay, bye-bye po. Ate Dang, bye-bye. Bye-bye ka muna kay Kuya Chano. Bye-bye. Bye-bye ka kay Kuya Chano. Sabi mo, Kuya Chano, mag-ingat ka. Sige, sabi mo, ha? Lakas mo. Kaya sana mag-ingat ka. Ano na sasabihin ni Kuya Chano? Opo. Anong upo? Ayusin mo paano? Sige. Maganda ba si Dangdang? Opo. Okay, sige po. Kain na po kayo tayo, ha?